Ang North Korea ay parang impyerno sa lupa. Alam ng lahat na ang buhay ng karaniwang mamamayan sa North Korea ay napakasama. Pero ang hindi naiintindihan ng marami ay kung gaano kasama ang buhay ng mga bilanggo sa North Korea. Kaya sa video ito ay pag-uusapan natin ang pinakamalalang parusa sa North Korea. Una ay kailangan nating tingnan ang kwaliso. Ang kwaliso ay isang pinakamahigpit na sikreto sa North Korea. Marahil narinig mo na kung gaano kalala ang mga bilangguan sa North Korea. Ngunit malamang ay hindi mo pa naririnig ang kwaliso. Ito ay isang lihim na pampulitikang bilangguan na ginagamit upang patahimikin ang sinuman na sumubok na magrebelde laban kay Kim Jong-un. Ayon sa mga ulat, may higit sa 120,000 na bilanggo ang nasa kwaliso. Hindi ito ginagamit para sa karaniwang bilanggo. Kahit kung gumawa ka ng malubhang krimen, hindi ka dadalhin dito. Ito ay reserba para sa mga politikal na bilanggo. Naniniwala ang ilan na mahigit sa 100,000 na bilanggo ang namatay sa loob ng bilangguang ito mula sa pagpapataw ng parusa at pang-aabuso. Ang kakaibang bagay ay itinatanggi ng North Korea kahit na mayroong mga ebidensya mula sa mga pandaigdigang grupo at ang mga dating bilanggo. Noong 2017, isang Amerikanong mag-aaral na si Otto Warmbier ay naaresto habang bumibisita sa North Korea. Iniisip ng mga otoridad na siya ay isang espiya kaya siya ay pinasok sa kwaliso. Matapos ang ilang panahon, siya ay pinalaya at dinala pabalik sa Estados Unidos. Ngunit namatay lamang ng 6 na araw matapos ang paglaya. Naniniwala ang ilan na siya ay pinarusahan sa loob ng kulungan. Ang pag-iral ng kwaliso ay isang open secret sa North Korea. Isang mas nakakatakot na parusa sa North Korea ay ang public punishment. Ang mga public punishment ay isinasagawa sa North Korea upang takutin ang lahat. Nagaganap ang iba't ibang public punishment taon-taon at maaaring ito'y para sa iba't ibang krimen, kabilang ang paglaban sa gobyerno, di paggalang kay Kim Jong-un o kahit maliit na krimen tulad ng pagnanakaw. Ang mga inosenteng tao at maging mga bata ay napipilitang manood ng mga pagpapataw ng kamatayan na karaniwang isinasagawa ng firing squad o pagbibitay. Ang public punishment ay isang babala sa mga tao ng North Korea. Pinapakita nito kung ano ang mangyayari sa kanila kung sakaling sumasalungat sila sa gobyerno. Dapat palaging dumalo ang mga kaibigan at pamilya ng bilanggo sa public punishment na nagdudulot ng takot sa buong bansa. Ang mga bilanggo rin ay kailangang magsuot ng mga tanda na naglalarawan ng kanilang krimen. Kahit pa hindi nila ito ginawa, madalas silang pipiliting umamin kahit na wala silang kasalanan. Ang sistema ng hustisya sa North Korea ay napakalupit. Sa kabila ng pag-unlad ng karamihan ng mundo, ay nananatili ang North Korea sa mas malupit na parusa at ito ay walang iba kundi ang pagpapakain sa mga aso. Alam na natin na maaring ipapatupad ang parusang kamatayan sa mga mamamayan ng North Korea ayon sa nais ni Kim Jong-un. Ngunit alam mo ba na ginagawa niya rin ito sa kanyang sariling opisyal? Noong Abril ng 2019, 4 na opisyal mula sa gobyerno ng North Korea ay pinatay matapos ang mga usapang hindi nagbunga ng kasunduan sa pagitan ni Kim Jong-un at Donald Trump. Inakusahan ng 4 na nagbibigay ng impormasyon sa Estados Unidos, ngunit itinanggi ito. Sila ay pinatay at pagkatapos ay sinabing pinakain sa mga aso ang kanilang mga bangkay. At kung akala mo na titigil si Kim Jong-un sa pagpapatupad ng parusa sa pamilya, ay mag-isip-isip ka. Ang uncle ni Kim Jong-un na si Jang Sun-tak ay pinatay matapos ang isang show trial at pinasabog noong 2013. Inakusahan siyang kurap at sinasabing nag-aksaya ng $3 milyong sa isang kasino. Pagkatapos ng pagkamatay ng tiyuhin ni Kim, ang kanyang bangkay ay ipinapakain sa mga nagugutom na aso. Ang hindi alam ng marami sa North Korea, kahit hindi ka lalabag sa anumang batas ay hindi ka pa rin ligtas. Ito ay tinatawag na 3 generation of punishment rule sa North Korea. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nahatulan ng isang krimen, ay ipinadala sa bilangguan at ang kanyang pamilya ay paparusahan din. Ang sinumang isinilang sa loob ng bilangguan ay hindi pinapayagang umalis. Ang masamang patakarang ito ay pinatupad ni Kim Jong-il noong 1972 at layunin nito na walisin ang buong pamilyang sinumang lumalaban sa kanya. Isipin mo na lamang na isinilang ka sa loob ng isang bilangguan kung saan ay wala kang kalayaan at kailangan kumain ng mga maruruming pagkain para lamang mabuhay.
Ngunit isa sa pinakamalupit na parusa sa North Korea ay ang parusa sa pamamagitan ng baril na anti-aircraft. Ang mga anti-aircraft guns ay malalaking armas na itinataguyod para sa pagbagsak ng isang eroplano. Ngunit sa North Korea ay ginagamit ito para sa mga mataas na profile na parusa. Noong 2016, dalawang manggagawa ng ahensya ng gobyerno ay parehong pinarusahan sa pamamagitan ng baril na anti-aircraft. Noong 2015, nangyari ang parehong bagay sa isang general ng North Korea na si Yong Yong-cha. Siya ay nakitang natutulog habang nagbibigay ng talumpati si Kim Jong-un at bilang parusa ay pinarusahan din sa pamamagitan ng baril na anti-aircraft. Ang mga masasakit na parusang ito ay ginagawa ng sadya upang gawing pinaka-nakakatakot ang maging pinakamakapangyarihang tao sa North Korea at upang tiyakin na hindi sila magsagawa ng kudita. Ngunit paano binibigyan ng parusa ng North Korea ang mga taong wala naman sa bansa? Kapag nangyari ito, umaasa sila sa pagsasanib ng puwersa at ito ay nangyari sa sariling kapatid ni Kim Jong-un na si Kim Jong-nam noong 2017. Si Kim Jong-nam ay nasa isang paliparan sa Malaysia noong siya ay nag-expose sa isang neurotoxin na tinatawag na VX. Ang VX ay itinuturing na isang weapon of mass destruction at napakahirap kunin. Maikli lang matapos ang pag-expose sa VX ng dalawang babae ay bumagsak at namatay nang ang kapatid ni Kim Jong-un. Ang VX ang pinakamatindi sa lahat ng armas na kailanman nilikha at tanging isang pamahalaang o militar lamang ang maaring makakuha nito. Naniniwala ang ilan na may 2,000 hanggang 5,000 na tonelada ng VX ang naroon sa North Korea at ang pagpatay kay Kim Jong-nam ay ang unang dokumentadong paggamit ng VX na isang mas karaniwang pangyayari. Ngunit isang kasaysayan ng pagpapahirap sa North Korea ay ang forced labor. Ang mga ito ay mga bilangguan kung saan ang mga bilanggo ay kailangan gawin ang mga pinakamahirap na trabaho. Kinakailangan nila itong gawin sa loob ng 20 oras. Ang araw na may konting pagkain o pahinga. Ang mga bilangguang ito ay puno ng mga sakit, malnutrisyon at pang-aabuso mula sa mga gwardya. Libo-libong taong nakakulong sa kampo na ito ay nagtatrabaho para kay Kim Jong-un ng libre. Kapag lumabag ang mga bilanggo, sila ay inaalis sa harap ng ibang bilanggo na nagdudulot ng takot. Binatikos ang North Korea dahil sa forced labor. Ngunit ayon sa mga larawan ng satellite ay lumalaki ang sukat ng kampo na nagpapahiwatig na ang North Korea ay umaasenso at hindi umaatras. Isang nakakatakot na parusa ang nangyari sa mga bilanggo ay ang mga eksperimento sa mga tao. Sa North Korea, isinagawa ang mga eksperimento ng kimikal sa mga bilanggo. Pinapasabak sila sa mga gas pati na rin ang kimikal at lason. Ilan sa mga saksi ng mga eksperimentong ito ay naglakas loob na magsalita. May mga bilanggo na na-expose sa radiation habang ang iba naman ay iniinjikan ng mga mapanganib na mikrobyo at sakit. Mukhang nais ng North Korea na gawing masama ang kanilang sistema. Sa pamamagitan nito, lumalabag ang North Korea sa iba't ibang batas sa pandaigdigang komunidad. Isa pang parusang ginagamit sa mga bilangguan sa North Korea ay ang pagkagutom. Halos hindi binibigyan ng pagkain ang mga bilanggo, kaya't nagiging sanhi ito ng malnutrisyon at sa ilang pagkakataon, nagre-resulta ng kamatayan. Ang kakulangan ng pagkain ay nagiging sanhi rin ng pisikal at mental na kahinaan. Dahil dito ay sunod-sunuran sila sa sinasabi ng mga gwardya. Ang pagkain ay nagiging isang kasangkapan ng kapangyarihan sa loob ng bilangguan. Kung hindi mo sila susundin, ay maaari nilang kunin ang iyong pagkain. Ibig sabihin, ang mga gwardya ang may hawak ng pagpapasya sa mga bilangguan. Sabihin na lang natin na isa sa pinakamasamang parusa sa North Korea ay ang parusang bawal kang ngumiti. Mukha mang kakaiba, pero kung ngingiti ka sa maling araw sa North Korea ay maaari kang mapadala sa bilangguan. Ang araw na ito ay ang death anniversary ng dating Pangulo na si Kim Il-sung. Mula noon, may araw ng pangungulila ang North Korea tuwing ika-8 ng Hulyo. Kung makikita kang ngumiti sa araw na ito, maaari kang aristuhin at mapadala sa bilangguan. Bawal magsalita ng malakas at kailangan mong sumamba sa isang estatwa ni Kim Il-sung. Ang anumang uri ng pagdiriwang ay ipinagbabawal sa araw na ito, kaya't mas mabuti kaya't huwag kang ngumiti sa araw na ito.